Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Samahan niyo po akong muli sa pagbubukas ng isa na namang aklat ng buhay. Sabi nila, ang pagtitiwala ay parang isang babasaging salamin. Kapag ito'y nagkalamat, habang buhay na mananatili ang mga marka. Ngunit paano kung ang tanging paraan para muling mabuo ang isang pusong nawasak ay ang ipagkatiwala itong muli, kahit pa may panganib na ito'y tuluyan ng madurog? Nakatitig si Bantugan Montenegro sa resume na nasa ibabaw ng kanyang malawak na mesang gawa sa salamin at metal. Si Lian Roses, 26 na taong gulang, mula sa isang maliit na probinsya sa tabing dagat na ni sa mapa ay hindi niya pinapansin. Wala itong kahangahangang mga kwalifikasyon, walang rekomendasyon mula sa mga kilalang pamilya. Isang simpleng papel na naglalaman ng isang simpleng buhay. At iyon ang problema, masyadong simple. Sa mundo ni Bantugan, ang simple ay isang pagkukunwari. Ang kanyang opisina sa loob ng Villa Katarungan ay parang isang kahon ng yelo. Matataas ang mga pader na gawa sa salamin na nagbibigay ng tanawin ng syudad sa ibaba. Isang syudad na parabang pag-aari niya, ngunit hindi niya maramdaman. Ang mga kasangkapan ay moderno, minimalistiko, at walang anumang personal na bakas. Walang mga litrato ng pamilya, walang mainit na kulay. Ang katahimikan ay binabasag lamang ng mahinang ugong ng air conditioner. Ito ang kanyang kaharian, ang kanyang kuta, ang kanyang bilangguan. Dito, siya ang may kontrol. At pagkatapos ng pagkakanulo na halos dumurog sa kanyang kumpanya at ang trahedyang kumuha sa buhay ng kanyang asawang si Lia, ang kontrol na lamang ang kanyang pinagkakatiwalaan. "Pinapasok ko na po siya, sir," sabi ng boses mula sa intercom, na kasing lamig ng hangin sa silid. Tumango si Bantugan, kahit walang nakakakita. Inayos niya ang kanyang mamahaling suit at pinatigas ang kanyang ekspresyon. Pumasok ang babae. Si Lian Roses sa personal ay mas simple pa kaysa sa kanyang resume. Nakasuot ito ng isang payak na bestida, ang buhok ay nakatali lang sa likod, at ang mga mata nitong malalaki at nangungusap ay may bahid ng kaba, ngunit mayroon ding kakaibang katatagan. Umupo ito sa silyang nasa harapan ng mesa nang may pag-iingat na parabang natatakot na makabasag ng kahit ano. Si Lian Roses, simula ni Bantugan, ang kanyang boses ay malalim at walang emosyon. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. "Bakit gusto mong magtrabaho para sa akin?" Hindi nagulat si Lian sa tanong. Huminga ito ng malalim. "Kailangan ko po ng trabaho, sir, para po sa nanay kong may sakit." Isang sagot na inaasahan. Isang sagot na laging ginagamit para makuha ang awa. Ngunit sa halip na awa, pagdududa ang naramdaman ni Bantugan. Maraming ibang trabaho. Bakit dito? Bilang isang tagapag-alaga ng isang batang may espesyal na pangangailangan. "Dahil po naniniwala akong may magagawa ako," sagot ni Lian. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit buo. "Mahal ko po ang mga bata at alam ko po ang pakiramdam ng mag-alaga sa isang taong mahal mo." Tinitigan siya ni Bantugan, sinusubukang basahin ang anumang senyales ng kasinungalingan. Wala siyang makita at lalo siyang napraning dahil doon. Ang mga pinakamagagaling na sinungaling ay ang mga mukhang pinakatotoo. "Ang anak ko, si Bunhawi, ay hindi nakakapagsalita. Hindi siya nakakagalaw," mariing sabi ni Bantugan. Bawat salita ay isang pagsubok. Kailangan niya ng atensyon 24 na oras. Walang pahinga, walang reklamo. "Kakayanin mo ba?" Tumango si Lian, walang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Opo, sir. Kakayanin ko po." Sa loob ng kalahating oras, tinanong niya ito ng lahat ng bagay na maiisip niya. Bawat isa
ay mas matalas kaysa sa nauna. Ngunit ang mga sagot ni Silayan ay nanatiling simple at direkta. Sa huli, sumuko si Bantugan, hindi dahil naniniwala siya rito, kundi dahil pagod na siyang maghanap. Kailangan ni Bunhawi ng isang tao, at ang babaeng ito ang nasa harapan niya ngayon. Maari ka nang magsimula bukas, sabi niya. Sabay tayo. Isang senyales na tapos na ang usapan. Ang mga tuntunin at kondisyon ay ipapaliwanag sa iyo ng aking staff. Isang nangiti ng kosonet ang sumilay sa mga labi ni Silayan. Isang ngiti na panandali ang nagbigay liwanag sa malamig na opisina. Maraming salamat po, sir. Hindi po kayo magsisisi. Tiyakin mo lang, malamig na sagot ni Bantugan. Nang makaalis na si Silayan, nanatiling nakatayo si Bantugan sa tabi ng bintanang salamin, pinagmamasdan ang papalayong kotse na sumundo rito. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero. Aguilar, sabi niya nang sagutin ang tawag. Sir? May bago tayong tagapag-alaga para kay Bunhawi. Magsisimula siya bukas. Huminto siya sandali. Gusto kong maglagay ka ng mga kamera sa lahat ng lugar. Natahimik si Aguilar sa kabilang linya. Sir, pati sa kwarto ni Bunhawi. Lalo na sa kwarto ni Bunhawi. Diin ni Bantugan. At sa silid kainan. Sa hardin. Bawat sulok ng bahay na pupuntahan niya. At siguraduhin mong nakatago ang mga ito. Walang dapat makaalam. Bawat galaw niya, gusto kong makita. Masusunod po, sir, sagot ni Aguilar, walang tanong. Kinagabihan, hindi mapakali si Bantugan. Matapos niyang tingnan si Bunhawi sa silid nito, na natutulog ng mahimbing at walang kamalay-malay, pumasok siya sa isang pinto na nakatago sa likod ng isang bookshelf sa kanyang pribadong library. Bumungad sa kanya ang kadiliman na agad na palitan ng asul na liwanag mula sa isang hanay ng mga monitor. Ito ang kanyang tunay na opisina, ang kanyang control room. Umupo siya sa isang silyang katad at pinindot ang ilang buton. Isa-isang nabuhay ang mga screen, ipinapakita ang bawat anggulo ng Villa Katarungan. Naghintay siya. Kinabukasan, sa pamamagitan ng mga screen, nasaksihan niya ang pagdating ni Silayan. Nakita niya kung paano ito ipinakilala sa ibang mga kasambahay. At pagkatapos, ang pinakaimportanteng sandali. Nakita niya itong pumasok sa silid ni Bunhawi. Pinanood niya kung paano ito dahan-dahang lumapit sa kama, kung paano nito hinawakan ang kamay ng kanyang anak, kung paano ito nagsimulang magsalita sa isang mahina at malambing na boses. Hindi niya marinig ang mga salita, ngunit nakikita niya ang sinseridad sa mukha nito. Isang sinseridad na ayaw niyang paniwalaan. Nag-zoom in siya sa screen na nakatutok sa mukha ni Silayan. Hinahanap niya ang anumang bahid ng pagkukunwari, ng pagkainip, ng kasakiman. Ngunit wala. Habang nagmamasid siya, nakita niyang may kinuha si Silayan mula sa bulsa ng kanyang bestida. Isang maliit na bagay. Maingat niya itong inilagay sa bedside table, sa tabi ng lampara. Pagkatapos ay ngumiti ito kay Bunhawi bago ito umupo sa silyang nasa tabi ng kama. Napakunot ang noo ni Bantugan. Pilit niyang inaninag kung ano ang bagay na yon. Masyadong maliit, masyadong malabo. Ano yon? Isang anting-anting? Isang gamot? O isang bagay na mas may masamang intensyon? Ang unang araw pa lang, nagsimula na ang laro. At sa kanyang malamig at madilim na control room, si Bantugan Montenegro ay nakahandang panoorin ang bawat galaw. Nasanay si Silayan sa mga tunog ng umaga. Sa Baryo Payapa, gigisingin siya ng huni ng mga ibon, ng pag-alon ng dagat, at ng tawanan ng mga kapitbahay na nagkakape. Ang bawat umaga ay may dalang init at pamilyar na ingay. Ngunit sa Villa Katarungan, ang umaga ay may dalang katahimikan. Isang katahimikang nakakabingi. Habang naghahanda siya ng agahan sa malawak at makintab na kusina, ang tanging maririnig niya
ay ang mahinang kalansing ng kanyang kutsara sa plato. Para siyang isang maliit na bangka na nawawala sa gitna ng isang malawak at payapang karagatan. Ang mga kasambahay ay kumikilos ng may kahusayan ngunit walang imikan. Ang kanilang mga muka ay mga maskarang mahirap basahin. Lahat ay tila natatakot na gumawa ng ingay, na para bang ang bawat tunog ay maaaring makabasag sa marupok na kapayapaan ng mansyon. Naramdaman niya ang bigat ng mga matang hindi niya nakikita. Isang pakiramdam na para siyang laging sinusuri. Bawat galaw ay tinitimbang, ngunit iwinaksin niya ito. Narito siya para kay Bunhawi. Iyon lang ang mahalaga. Pagpasok niya sa silid ng bata, nadatnan niya itong gising na. Nakatitig lang ang mga mata nito sa kisame, blanko at walang buhay. Si Bunhawi ay isang magandang bata, may mga mata ng kanyang ama, ngunit may lambot sa mukha na tiyak na minana nito sa ina. Ngunit ang ganda nito ay natatabunan ng isang ulap ng kalungkutan, para siyang isang manika na nakalimutang lagyan ng kaluluwa. Magandang umaga, Bunhawi. Bati ni Silayan sa malambing na boses habang inilalapag ang tray ng pagkain sa mesa. Oras na para kumain. Gaya ng inaasahan, walang tugon. Sinimulan ni Silayan ang kanyang gawain ng may walang katapusang pasensya. Dahan-dahan niyang sinubuan ng bata. Tinitiyak na bawat kutsara ay maingat na mailunok. Pagkatapos, pinaliguan niya ito, binihisan at inayos sa kanyang wheelchair. Sa buong proseso, si Bunhawi ay parang isang katawang walang kalooban. Sunod-sunuran ngunit walang koneksyon. Sa unang mga araw, sinubukan ni Silayan ang lahat. Kinantahan niya ito ng saugoy ng duyan, isang kantang laging inaawit ng kanyang ina. Ang kanyang boses ay pumuno sa tahimik na silid, ngunit ang mga mata ni Bunhawi ay nanatiling nakapako sa malayo. Binuklat niya ang isang makulay na libro ng mga kwentong pambata. Ipinapakita ang mga larawan ng mga hayop at prinsesa. Ngunit hindi man lang gumalaw ang tingin ng bata. Isang hapon, habang nakaupo sila sa tabi ng bintanang salamin, natanaw ang perpektong hardin. Naramdaman ni Silayan ang isang bahagyang panghihina ng loob. Naalala niya ang kanyang tahanan, ang Baryo Payapa. Isang pananabik ang kumurot sa kanyang puso. Sa halip na subukang pasayahin si Bunhawi sa mga bagay na hindi nito pinapansin, nagpasya siyang ibahagi ang isang piraso ng kanyang sarili. Alam mo ba, Bunhawi, mahinang simula niya, ang kanyang tingin ay nasa malayo rin, na para bang nakikita niya ang alon sa halip na mga rosas sa hardin. Sa lugar kung saan ako lumaki, ang dagat ang aming kaibigan. Ang bango ng hangin, doon ay may halong alat. Ang buhangin sa umaga ay malamig sa paa, pero pagdating ng tanghali, parang naglalakad ka sa mga nagbabagang uling. Nagpatuloy siya. Ang kanyang boses ay tila musika na naglalarawan. At ang mga alon, may mga araw na sila'y banayad, parang humahalik lang sa dalampasigan. Pero may mga araw, lalo na kapag may paparating na bagyo, sila'y malalaki at malalakas. Ang tunog ng paghampas nila sa mga bato. Nakakatakot. Pero kasabay noon, ipinapaalala sa'yo kung gaano kakaliit at kung gaano kalawak ang mundo. Sa paglalarawan niya, hindi na malaya ni Silayan na ang blangkong tingin ni Bunhawi ay dahan-dahang bumaling sa kanya. Ang paborito kong gawin, patuloy niya, isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, ay ang maghanap ng mga kabibe. Bawat isa, iba-iba ang hugis at kulay, sabi ng tatay ko. Bawat kabibe ay may itinatagong kwento ng dagat. Kaya noong umalis ako, nagdala ako ng isa. Para kahit nasaan ako, may dala akong isang piraso ng aming tahanan. Sa puntong yon, isang bagay na himala ang nangyari. Isang bahagyang paggalaw sa gilid ng labi ni Bunhawi. Isang kislap sa kanyang mga matang matagal ng madilim. At pagkatapos, isang halos hindi mapansing pag-angat ng mga sulok ng kanyang bibig. Isang ngiti. Hindi ito isang malaking ngiti. Ngunit para kay Silayan,
Ito ay kasing liwanag ng pagsikat ng araw. Natigilan siya, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Bunhawi, bulong niya, ang puso niya ay tumatalon. Ngumiti ka ba? Ang nangiti ay nawala na, ngunit ang kislap sa mga mata ng bata ay nanatili. Samantala, sa isang malamig na boardroom sa puso ng Makati, napahinto si Bantugan Montenegro sa gitna ng isang pangungusap. Sa kanyang tablet na nakapatong sa mesa na nagpapakita ng live feed mula sa silid ng kanyang anak, kitang-kita niya ang lahat. Mr. Montenegro, ayos lang po ba kayo? Tanong ng isa sa kanyang mga executive na pansin ang biglaang pagtigil ng kanilang CEO. Hindi sila pinansin ni Bantugan. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa maliit na screen. Inulit niya ang huling ilang segundo ng video. Nariyon nga, malinaw. Isang nangiti. Ang unang nangiti na nakita niya sa kanyang anak sa loob ng maraming buwan. Marahil ay 1 taon na. Isang ngiti na hindi para sa kanya, kundi para sa isang estrangheroong ilang araw pa lang niyang kilala. Isang kakaibang halo ng saya at pagkainis ang gumulo sa kanyang kalooban. Kinagabihan, pagkatapos ng trabaho, dumiretso si Bantugan sa silid ng kanyang anak. Natutulog na si Bunhawi. Ang kanyang paghinga ay mas kalmado kaysa karaniwan. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, mayroong bakas ng kapayapaan sa mukha nito. Napansin ni Bantugan ang bagay na nasa bedside table. Ang bagay na inilagay ni Silayan noong unang araw. Kinuha niya ito. Ito ay isang maliit na kabibe. Perpekto ang pagkakabilog at may mga guhit na kulay kape at krema. Makinis at malamig sa kanyang palad. At doon, sa kamay ni Bunhawi na bahagyang nakabukas, nakita niyang mahigpit itong hawak-hawak. Ang anumang init na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng pamilyar na lamig ng pagdududa. Ang babaeng ito, nagawa niyang pasayahin ang kanyang anak sa loob lamang ng ilang araw. Isang bagay na hindi nagawa ng pinakamahusay na mga doktor at therapist. Paano? Ano ang ginagamit niya? Kabaitan o isang mas malalim at mas tusong pamamaraan? Tinitigan niya ang natutulog na mukha ng kanyang anak, pagkatapos ay ang kabibe sa kanyang kamay. Ang ngiting iyon ay hindi isang himala. Para kay Bantugan, ito ay isang tanong. Ano ang gusto mo, Silayan Roses? Bulong niya sa katahimikan ng silid. Ano ang tunay mong pakay? Ang maliit na pag-asang sumibol sa puso ni Bantugan dahil sa ngiti ni Bunhawi ay parang isang apoy na pilit sinusupo ng malamig na hangin ng kanyang pagdududa. Sa umaga, habang pinapanood niya sa monitor si Silayan na matiyagang nagpapakain sa kanyang anak, isang bahagi niya ang gustong maniwala. Isang bahagi niya ang gustong umasa na sa wakas may isang taong totoo sa mundong ito. Ngunit pagsapit ng gabi, sa katahimikan ng kanyang control room, paulit-ulit niyang pinapanood ang mga record. Sinusuri niya ang bawat ngiti, bawat galaw ni Silayan. Ang kabaitang ipinapakita nito sa kanyang mga matang sanay sa pagkukunwari ay tila isang perpektong pag-arte. At ang kabibe, ang simpleng kabibe na iyon, ay naging isang simbolo ng isang misteryong hindi niya maintindihan at sa makatuwid ay hindi mapagkatiwalaan. Ang kapayapaan ng mansyon ay nabasag nang dumating si Saliksik Valderrama. Pumasok siya sa Villa Katarungan na parang isang bagyo, maganda, makapangyarihan, at may dalang panganib. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang bestida na bumabagay sa kanyang maputing balat, at ang bawat hakbang ng kanyang stiletto ay umalingaungaw sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Ang kanyang pabango, isang mamahalin at matapang na amoy, ay agad na pumuno sa hangin na para bang sinasadyang burahin ang anumang bakas ng simpleng pamumuhay sa loob ng bahay. Nagkataong palabas ng kusina si Silayan. May dalang isang basong tubig. Nang magkasalubong sila, sandaling nagtama ang kanilang mga mata.
Nakita ni Silayan ang isang matalas na tingin ng pagsusuri mula kay Saliksik, habang ang nakita naman ni Saliksik ay isang simpleng babae na yumuko bilang tanda ng paggalang. Bantugan, pinsan! Masayang bati ni Saliksik nang makita si Bantugan na bumababa sa engrandeng hagdanan. Agad niyang hinalikan ito sa pisngi. I came to visit you and my pamangkin. I heard the good news. He's getting better daw? May kaunting pagbabago. Maikling sagot ni Bantugan. Pinipilit ang isang ngiti. Nag-usap sila sa sala. Umupo sa magarang sofa. Pinagmasdan ni Bantugan kung paano inilibot ni Saliksik ang kanyang mga mata sa paligid, na para bang sinusuri kung may nagbago sa kanyang teritoryo. It must be the new yaya, sabi ni Saliksik. Ang kanyang boses ay parang pulot na may halong lason. Nakita ko siya kanina. Mukha namang simple. May diin sa salitang simple na para bang ito ay isang kasalanan. Mabait siya kay Bunhawi. Sabi ni Bantugan, hindi niya alam kung bakit naramdaman niya ang pangangailangang ipagtanggol si Silayan. Tumawa si Saliksik, isang tawang mahina, ngunit may pahiwatig. Of course, pinsan. Ganyan naman dapat sila sa simula. But you have to be careful. Ang hirap na magtiwala sa panahon ngayon. Kumuha siya ng isang piraso ng ubas mula sa fruit basket. Naalala mo ba si Tita Consuelo, ang kanyang paboritong kasambahay? After 10 years of service, tinangay lahat ng alahas niya. Akala mo pamilya na ang turingan. Pero sa huli, pera pa rin ang habol. Bawat salita ni Saliksik ay parang isang patak ng lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Bantugan. Ang mga kwentong ito, mga kwentong alam na niya, mga kwentong nagpatibay sa kanyang paniniwala, ay muling bumuhay sa kanyang mga takot. Silayan is different, mahinang sabi ni Bantugan, ngunit kahit siya ay hindi sigurado sa kanyang sinasabi. Ngumiti si Saliksik at hinawakan ng kamay ng kanyang pinsan. Sana nga. I'm just worried about you. Alam ko kung gaano ka naapektuhan ng mga nangyari noon. Tandaan mo, Bantugan, ang maamong tupa, minsan ay lobo na nagbabalat kayo. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Bantugan. Ang maamong tupa ay lobo na nagbabalat kayo. Nang patayo na si Saliksik para magpaalam, may ginawa itong isang tila aksidenteng galaw. Habang yumayakap ito kay Bantugan, sinadya nitong matanggal ang isang diamanteng hikaw sa kanyang tainga. Gumulong ito sa sahig na marmol at huminto malapit sa paanan ni Silayan na nagkataong dumadaan para kunin ang pinagkainan nila. Ang lahat ay napahinto. Si Saliksik, si Bantugan at si Silayan. Tumingin si Bantugan kay Silayan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nagmamasid. Ito na ang pagsubok. Nakita ni Silayan ang kumikinang na hikaw sa sahig. Walang pag-aatubili, yumuko siya at pinulot ito. Hindi niya tinitigan ang diamante. Hindi siya nagpakita ng anumang paghanga o pagnanasa. Lumapit lang siya kay Saliksik. Inilahad ang kanyang palad. At sinabing, Ma'am, nahulog po ang hikaw ninyo. Kinuha ito ni Saliksik na may isang matamis na ngiti. Oh, thank you, Hija. Hindi ko man lang namalayan. Tumingin siya kay Bantugan at bahagyang kumindat. Isang kindat na nagsasabing, See, they are tempted. This one just didn't take the bait. This time, nakahinga ng maluwag si Bantugan, ngunit kasabay noon ay isang panibagong pagdududa. Masyadong perpekto ang reaksyon ni Silayan, masyadong malinis. Nang maihatid na niya si Saliksik sa pinto, bumalik si Bantugan sa kanyang control room. Agad niyang ni-rewind ang recording ng nangyari sa sala. Pinanood niya ang eksena ng paulit-ulit. Pinalaki niya ang imahe ng mukha ni Silayan nang makita nito ang hikaw. Hinanap niya ang pinakamaliit na pagbabago sa ekspresyon nito. Isang mabilis na pagkurap, isang bahagyang paglunok, isang kislap ng pagnanasa. Wala. Wala siyang makita. At sa halip na mapanatag, lalo siyang nabagabag. Sino ang babaeng ito na kayang kontrolin ang sarili ng ganito? Sino siya na hindi man lang natukso sa isang diamanteng kayang bumuhay sa kanyang pamilya sa loob ng isang taon?
Habang nakatitig siya sa screen, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Saliksik. Binuksan niya ito. By the way, pinsan, I noticed your new help seem very interested in Lialia's brooch on the dresser. Just looking out for you. Ingat, isang biglaang lamig ang gumapang sa buong katawan ni Bantugan. Ang Tram Kay Tok ni Lialia. Ang pinakasagradong alaala ng kanyang yumaong asawa. Agad niyang pinalitan ang view ng camera patungo sa master's bedroom, kung saan nakadisplay ang alahas sa isang kahon na gawa sa salamin. Doon, nakita niya si Silayan, nag-ayos ng mga gamit. Huminto ito sa harap ng dresser, kung saan naroon ang larawan ni Lialia at, sa tabi nito, ang kahon na salamin na naglalaman ng antigong Tram Kay Tok. Isang pamana ng pamilya na isinusuot ng mga babaeng Montenegro sa kanilang kasal. Pinanood ni Bantugan. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Hindi gumagalaw si Silayan. Nakatitig lang ito sa Tram Kay Tok. Tumaas ang kamay nito na parabang may balak hawakan ang salamin. Isang galaw na puno ng paghanga o pagnanasa. Para kay Bantugan, sa sandaling iyon, iisa lang ang kahulugan ng mga ito. Ang mga salita ni Saliksik ay umaling-awngaw sa kanyang isipan na parang isang sumpa. I noticed your new help seemed very interested. Just looking out for you. Hindi hinawakan ni Silayan ang kahon. Ibinalik nito ang kamay sa gilid, yumuko ng bahagya sa harap ng larawan ni Lialia na parabang nagbibigay galang at tahimik na lumabas ng silid. Ngunit huli na ang lahat. Ang lason ay naisubo na. Para kay Bantugan, ang pag-atras ni Silayan ay hindi tanda ng respeto. Ito ay tanda ng isang taong naghihintay ng tamang pagkakataon. Isang lobo na nagbabalat kayo bilang isang maamong tupa. Pinatay niya ang lahat ng monitor. At ang tanging liwanag na natira sa silid ay ang malamlam na ilaw mula sa kanyang telepono. Hindi na niya kailangan pang manood. Sa kanyang isipan, ang hatol ay naibigay na. Ang ngiti ni Bunhawi, ang kabibe, ang hikaw, ang pagtitig sa Tram Kay Tok, lahat ay mga piraso ng isang palaisipan na bumubuo ng isang larawan ng panlilinlang. Ang babaeng ito ay hindi naiiba. Mas magaling lang siya, mas tuso, at mas mapanganib. At sa kadiliman ng kanyang kuta, nagpasya si Bantugan. Kung ang babaeng ito ay isang manlalaro, kung gayon ay makikipaglaro siya. At sa larong ito, sisiguraduhin niyang siya ang laging panalo. Ang tanong na lang ay kung paano niya ito gagawin. May nagbago. Nararamdaman ito ni Silayan sa hangin. Ang katahimikan sa Villa Katarungan ay hindi na tulad ng dati. Kung dati ito'y payapa, ngayon ay may bigat. Parang hangin bago ang isang malakas na bagyo. Ang mga ngiti ng ibang kasambahay ay tila pilit, at ang mga tingin nila ay mabilis na umiiwas kapag nahuhuli niya. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay kay Ginoong Bantugan. Pagkatapos ng pagbisita ng kanyang pinsang si Ginang Saliksik, ang distansya sa pagitan nila ay naging isang pader na yelo. Ang mga dating maikling pag-uusap nila tungkol sa kalagayan ni Bunhawi ay naging mga utos na lamang. Ang mga mata nitong dati puno ng pagsusuri ay napalitan ng isang malamig na paghuhusga. Isang umaga, habang naglilinis siya sa pasilyo malapit sa opisina nito, bigla itong lumabas. Nagulat si Silayan at bahagyang yumuko. Magandang umaga po, sir. Diretso lang ang tingin ni Bantugan. Mula ngayon, hindi mo na kailangang pumasok sa opisina ko. Ang ibang staff na ang bahala dito. Walang paliwanag. Walang dahilan. Isang utos lang. Oo po, sir. Mahinang sagot ni Silayan. Sinusubukang itago ang pagkabigla at ang kirot na dala ng biglaang pagbabawal. Ano ang nagawa niya? May nasabi ba siyang mali? O may narinig ba ito mula kay Ginang Saliksik? Ang mga tanong ay umikot sa kanyang isipan, ngunit wala siyang lakas ng loob na magtanong. Tumalikod na ito at pumasok sa opisina. Ang pagsara ng pinto ay
parang isang pagtataboy. Ang tanging nagbibigay liwanag sa mga araw ni Silayan ay si Bunhawi. Sa kabila ng lumalamig na pakikitungo ng ama, ang anak naman ay unti-unting nagpapakita ng init. Ang dating blangkong tingin nito ay mayroon ng kislap, lalo na kapag nagkukwento siya tungkol sa dagat. Minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya at sa halip na umiwas, pinapanatili nito ang tingin. Isang maliit na sinulid ng koneksyon na pilit niyang pinanghahawakan. Ang mga kamay nitong dati walang buhay ay minsay bahagyang gumagalaw kapag hinahawakan niya. Ito ang mga himalang nagbibigay sa kanya ng lakas. Para kay Bunhawi, handa siyang tiisin ang lahat. Isang hapon, inatasan siya ng mayordoma na maglinis sa master's bedroom. Ito ang unang pagkakataon na papasok siya sa silid na yon. Ang silid ni Ginoong Bantugan at ng kanyang yumaong asawa. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Bumungad sa kanya ang isang silid na mas malaki pa sa buong bahay nila sa Baryo Payapa. Ngunit tulad ng ibang bahagi ng mansyon, ito ay malamig at kulang sa buhay. Ang lahat ay nasa perpektong ayos, ang mga kulay ayabo at itim. Tila isang silid sa isang mamahaling hotel, hindi isang tahanan. Nagsimula siya ng maglinis ng may buong pag-iingat. Bawat galaw ay sinisiguro niyang hindi makakagambala. Habang pinupunasan niya ang isang malaking dresser na gawa sa darkwood, nahinto ang kanyang tingin sa isang silver picture frame. Ang larawan ay kuha sa isang kasal. Nakatayo roon si Ginoong Bantugan, mas bata, at may isang ngiti sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti na hindi pa niya nakikita sa amo simula nang dumating siya. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal at saya. Isang malayong-malayong bersyon ng lalaking nakikita niya araw-araw. At ang babae sa tabi nito, napakaganda. Mahaba ang buhok, ang muka ay parang inukit ng isang anghel. At ang nangiti nito ay kayang magbigay liwanag sa buong silid. Si Lia. Hindi napigilan ni Silayan ang mapabuntong hininga. Sila ay isang perpektong pares, isang pamilyang perpekto sana, kung hindi lang sa trahedyang naganap. Nakaramdam siya ng matinding awa para sa kanyang amo. Sa likod ng malamig na maskara nito, sigurado siyang may isang pusong wasak at nangungulila. Ang kanyang tingin ay napadpad sa tabi ng litrato. Sa loob ng isang maliit na display case, na gawa sa salamin at may linyang pilak, naroon ang isang antigong trumkay tok. Ito ay gawa sa ginto. Hugis bulaklak na may maliliit na perlas sa gitna at kumikinang kahit sa dim na ilaw ng silid. Kitang-kita ang pagiging luma, ngunit napakainam ng pagkakagawa nito. Ito ay hindi lang isang alahas, ito ay isang piraso ng kasaysayan, isang alaala. Walang kamalay-malay. Isang salita ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang ganda. Isang bulong lang iyon para sa kanyang sarili. Isang paghanga sa isang bagay na puno ng pag-ibig at kwento. Bahagya niyang itinaas ang kanyang kamay na para bang gusto niyang maramdaman ang enerhiya na nagmumula rito. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang daliri sa malamig na salamin, bigla niya itong binawi. Hindi ito tama. Ito ay isang sagradong bagay, isang bagay na hindi niya dapat basta-bastang pag-interesan. Mabilis siyang umiling na para bang ginigising ang sarili mula sa isang pagkakatulala. Nagpatuloy siya sa kanyang paglilinis, pilit na iwinawaksi ang imahe ng trumkay tok sa kanyang isipan. Sa kabilang banda ng mansyon, sa loob ng kanyang madilim na control room, nanigas si Bantugan sa kanyang upuan. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa high-definition na monitor sa kanyang harapan, kitang-kita niya ang bawat detalye. Ang pagtitig ni Silayan, ang pagbuka ng kanyang mga labi, ang pagtaas ng kanyang kamay. Nakita niya ang pag-aalinlangan nito, ang pagbawi ng kamay. Ngunit para sa kanya, hindi yun paggalang. Iyon ay pagkalkula. Iyon ay ang kilos ng isang magnanakaw na sumusuri sa kanyang target, naghihintay ng perpektong tiyempo.
Ang text message ni Saliksik ay parang bombang sumabog sa kanyang isipan. Tama siya. Tama ang pinsan niya. Natapos ni Silayan ang kanyang gawain at tahimik na lumabas ng silid, walang kamalay-malay sa kasalanang ipinataw sa kanya sa isipan ng kanyang amo. Para sa kanya, isa lang yung sandali ng tahimik na paghanga. Para kay Bantugan, iyon ay isang deklarasyon ng intensyon. Kinagabihan, hindi makatulog si Bantugan. Ang imahe ni Silayan na nakatayo sa harap ng alaala ni Lialia ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Nang sa wakas, ay iginupo siya ng antok, dinala siya nito sa isang bangungot. Nasa isang magandang hardin siya at kasama niya si Lialia. Tumatawa ito. Suot ang puting bestida nito at ang tramkaytok ay nakasabit sa kanyang buhok, kumikinang sa ilalim ng araw. Masaya sila. Payapa. Ngunit biglang nagdilim ang kalangitan. Ang tawa ni Lialia ay napalitan ng pag-iyak. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng takot at pakiusap. Bantugan. Bulong nito. Ang boses ay naging isang desperadong hinaing. Itinuro nito ang kanyang buhok. Bantayan mo ang mga alaala natin. Tumingin si Bantugan sa tramkaytok at nakita niyang unti-unti itong nawawalan ng kinang. Isang anino ang dahan-dahang gumapang sa likuran ni Lialia. Isang anino na may anyo ng isang babae. Isang anino na dahan-dahang inaabot ang kamay nito patungo sa alahas. Huwag! Sigaw ni Bantugan. Nagising si Bantugan humihingal. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Lialia, bantayan mo ang mga alaala natin, ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan. Ang anino, ang kamay, napapalapit sa tramkaytok. Hindi niya makalimutan ang imahe. Ito na ang senyales na kailangan niya. Hindi siya maaaring maghintay pa. Kailangan niyang kumilos. Bumangon siya. Mula sa kama, ang katawan ay puno pa rin ng enerhiya mula sa bangungot. Nagtungo siya sa kanyang study, hindi sa control room. Kailangan niyang gawin ito ng personal. Kailangan niyang makita ang reaksyon nito. Kumuha siya ng isang maliit na kahon mula sa kanyang ligtas. Nasa loob nito ang isang replika ng tramkaytok ni Lialia. Isang mamahaling kopya na ginawa ng isa sa mga pinakamahusay na alahas sa syudad. Isang bagay na binili niya ilang taon na ang nakalipas para sa isang espesyal na okasyon, ngunit hindi na nagamit. Ito ay halos kapareho ng orihinal, maliban sa ilang maliliit na detalye na tanging ang isang eksperto lamang ang makakapansin. Pagkatapos, lumapit siya sa dressing table kung saan naroon ang tunay na tramkaytok. Maingat niyang binuksan ang display case. Kinuha niya ang orihinal na tram. Ang lamig ng metal ay tila naramdaman niya sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos, sa isang mabilis na galaw, pinalitan niya ito ng replika. Muli niyang isinara ang kaso. Tinitiyak na mukha itong hindi nagalaw. Ang orihinal na tram ay maingat niyang itinago sa bulsa ng kanyang jacket. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa pasilyo. Tumingin siya sa direksyon ng silid ni Silayan. Alam niyang gising na ito. Malamang ay naghahanda na ito para sa araw na yon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Maglalaro tayo, Silayan Roses, bulong niya sa sarili. At sisiguraduhin kong ikaw ang unang matatalo. Lumakad siya patungo sa kusina, kung saan kasalukuyan ng naghahanda ng agahan si Silayan. Ito ang unang pagkakataon na naglakas loob siyang lumapit dito nang hindi dumadaan sa kanyang control room. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng tensyon. Magandang umaga, sabi ni Bantugan. Ang kanyang boses ay sadyang ginawa niyang kalmado, ngunit may bahid ng pagbabanta. Napaigtad si Silayan, ang kutsara ay muntik nang mahulog mula sa kanyang kamay. Napalingon ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at bahagyang takot. Magandang umaga rin po, sir.
Hindi mo na kailangang maglinis sa kwarto ko, sabi niya. Diretsahan at walang paligoy-ligoy. Napakunot ang noo ni Silayan. Pero sir, natapos ko na po kanina. Hindi ko ibig sabihin ang opisina ko. Pagtutuwid ni Bantugan, ang kanyang tingin ay nakatutok sa mga mata nito. Ang master's bedroom, ang kwarto namin ni Lia. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Silayan. Ang pagtataka ay napalitan ng pagkabigla. Pagkatapos ay isang malalim na kalungkutan, ang kanyang mga mata ay lumabo na para bang nagpipigil ng luha. Ah, oo po sir. Nakita ni Bantugan ang pagbabagong yon. Naramdaman niya ang bahagyang pagyugyog ng balikat nito. Ang kanyang puso, na dapat sana ay nagdiriwang sa pagkakalatag ng kanyang plano, ay nakaramdam ng isang kakaibang kirot. Ngunit pinalakas niya ang kanyang sarili. Tandaan mo ang bangungot. Tandaan mo si Lia. May nakita ka bang kakaiba doon? Tanong niya. Ang kanyang boses ay banayad, ngunit ang mga mata ay matalas na nagmamasid. Nag-alinlangan si Silayan, tila nag-iisip kung ano ang sasabihin. Wala po sir. Maliban sa, ang ganda po ng tram-kaitok ni Lia. Napakaganda po. Tinangka niyang sabihin ito ng natural, ngunit may bahid ng paghanga na hindi niya maitago. Isang paghanga na, sa pandinig ni Bantugan ay tunog ng kasakiman. Ngumisi si Bantugan, sa loob-loob niya. Ito na ang simula. Ah, oo, ang tram. Sabi niya, naglakad papalapit sa mesa at kumuha ng isang baso ng tubig. Talaga bang nagustuhan mo? Opo, sir. Sagot ni Silayan. Ang kanyang boses ay mahina. Para po akong nakakita ng isang piraso ng kasaysayan. Napakaganda ng pagkakagawa. Gusto mo ba ng isa? Tanong ni Bantugan. Ang kanyang boses ay tila nag-aalok ng isang bagay na napakadali. Napatingin si Silayan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Po? Hindi ko po maintindihan, sir. Replika, sabi ni Bantugan. Tumingin ito sa mga mata ni Silayan. Mayroon akong isa. Napakaganda rin. Halos katulad ng orihinal. Gusto mong makita? Nagliwanag ang mukha ni Silayan sa pag-asa. Talaga po, sir. Gusto ko pong makita. Ang kanyang mga mata ay kumislap, puno ng tunay na kuryosidad at kasiyahan. Isang matinding pait ang gumapang sa lalamunan ni Bantugan. Nakikita niya ang kasiyahan sa mukha nito at alam niyang ito ay dahil sa replika lamang. Ngunit ang kanyang isipan, na nabalot na ng pagdududa, ay hindi na makakita ng pagkakaiba. Ang paghanga na yon, ang pag-asa na yon, para sa kanya, ito ay patunay lamang ng kanyang tunay na motibo. Ito ay isang pag-amin. Sige, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging malamig muli. Mamaya, pagkatapos ng trabaho, pagkatapos ng mga oras na yon, na puno ng tensyon at mga hindi masabi, tinawag ni Bantugan si Silayan sa kanyang opisina. Nakaupo siya sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang replika ng tram-kaitok ay nakalagay sa isang maliit na velvet na kahon sa gitna. Silayan, simula niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Sinabi mong nagustuhan mo ang tram ni Lia. Tumango si Silayan, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kahon. Opo, sir. Sobra po. Kaya binigyan kita ng pagkakataon. Patuloy ni Bantugan, binuksan ang kahon at inilabas ang replika. Ang diamante nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Tingnan mo. Inabot niya ito kay Silayan. Kinuha ito ni Silayan ng may pag-iingat. Pinagmasdan niya ito, ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha. Napakaganda po, sir. Bulong niya. Kahit replika lang, napakaganda. Nangiti si Bantugan ng mapait. Alam mo ba kung gaano ito kamahal? Tanong din niya. Ang kanyang boses ay bahagyang tumataas. Napakunot ang noo ni Silayan. Hindi po, sir. Pero sigurado po akong mahal. Mas mahal pa sa sweldo mo sa loob ng 1 taon, sabi ni Bantugan.
Ang kanyang boses ay naging matalas. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Silayan. At alam mo ba kung ano ang gagawin ko kung sakaling mawala ito? Napadda si Silayan. Ang pagkamangha sa kanyang mukha ay napalitan ng takot. Naramdaman niya ang pagbabago sa tono ni Bantugan, ang pagiging malamig nito, ang pagiging mapanghusga. Muli niyang naramdaman ang pakiramdam na sinusuri siya. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matindi. Sir? Mahinang tanong niya. Hindi ko alam, sabi ni Bantugan. Ang kanyang mga mata ay parang yelo. Siguro, ipapahanap ko kung sino ang kumuha nito. Siguro, itatapon ko ang lahat ng kasangkot, kahit na ang pinakamalapit sa akin. Nanginginig na ibinalik ni Silayan ang replika sa kahon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi niya maintindihan kung bakit sila napunta sa ganitong usapan. Ang kanyang paghanga ba sa alahas ay nagmukhang kasakiman sa mata ng kanyang amo? Sir, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko po alam kung ano ang ibig ninyong sabihin. Hindi ko po. Tumigil ka na, putol ni Bantugan. Ang kanyang boses ay nagiging mas matigas. Alam ko na ang laro mo, Silayan Roses. Alam ko na kung anong gusto mo. Napatulala si Silayan, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Sir, hindi ko po maintindihan. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Bantugan. Tumayo ito mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng galit at pagtataksil. Lumabas ka sa opisina ko at huwag ka nang babalik dito. Tapos na tayo. Nagmamadaling lumabas si Silayan. Ang mga mata niya ay puno ng luha na hindi niya na mapigilan. Ang mga salita ni Bantugan ay tumatagos sa kanya na parang mga kutsilyo. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nagawa, ngunit alam niya sa kanyang puso na ang lahat ay nawala na. Ang maliit na sinulid ng koneksyon na pinanghahawakan niya ay naputol na. Sa labas ng opisina, sa pasilyo na tahimik at malamig, napaupo si Silayan sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod at hinayaang bumagsak ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan. Ang imahe ni Silayan na umiiyak sa pasilyo ay dapat sanang magdulot ng awa kay Bantugan. Ngunit habang pinapanood niya ito sa kanyang monitor, ang nakita niya ay hindi kalungkutan, kundi kahusayan, isang mahusay na pagganap. Para sa kanya, ang mga luhang iyon ay hindi totoo. Ang mga ito ay sandata ng isang taong bihasa sa pagmamanipula. Pinatay niya ang monitor. Sawa na siyang magmasid. Oras na para kumilos. Ang kanyang determinasyon ay pinatibay ng isang tawag mula kay Saliksik kinabukasan. Pinsan, kumusta? Ang boses nito sa kabilang linya ay puno ng pekeng pag-aalala. Nabalitaan ko sa isa sa mga katulong, tila may hindi kayo pinagkaintindihan ng bago mong yaya? Wala iyon. Malamig na tugon ni Bantugan, nakatitig sa bintana ng kanyang opisina. Bantugan, alam kong nag-aalala ka lang sa mga gamit ni Lialia. Malambing na sabi ni Saliksik. Pero baka naman masyado kang nagiging mahigpit. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Hayaan mong patunayan niya ang kanyang sarili. O di kaya'y patunayan niyang mali ako. Ang mga salitang iyon ay parang isang susi na nagbukas sa huling pinto ng kanyang plano. Patunayan niya ang kanyang sarili. Isang pagsubok, isang bitag, iyon mismo ang kailangan niya, isang hindi maikakailang katibayan. May naisip na ako, sabi ni Bantugan. Ang kanyang boses ay naging matigas. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Bantugan ay meron siyang misyon. Hindi na ito tungkol sa pagdududa. Ito ay tungkol sa pagkuha ng kumpirmasyon. Isang paraan para tuldukan ang lahat. Hapon na nang isinagawa niya ang kanyang plano. Hinintay niyang nasa hardin si Silayan, nagpapahangin kay Bunhawi. Tahimik siya nang pumasok sa master's bedroom. Lumapit siya sa dresser kung saan nakalagay ang kahon ng tram kaitak. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip nito. Inilalantad ang kumikinang na alahas sa loob.
Pagkatapos, sa isang sadyang galaw, iniwan niya itong nakabukas, hindi nakakandado. Isang paanyaya, isang pain. Habang ginagawa niya iyon, napansin niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Isang maliit na tinig sa kanyang isipan ang sumisigaw, nagtatanong kung tama ba ang kanyang ginagawa. Isang bahagi niya, ang bahaging nakakita sa ngiti ni Bunhawi, ay umaasang sana'y mali siya. Sana, pagbalik niya, naroon pa rin ang Tramkay Talk, hindi ginalaw. Isang patunay na may kabutihan pa sa mundo. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang kahinaang yon. Ang pagtitiwala ang naglagay sa kanya sa panganib noon. Hindi na niya hahayaang mangyari iyon muli. Aalis ako. May bigla ang meeting, sabi niya sa mayordoma. Sapat na malakas para marinig ni Silayan mula sa hardin. Babalik ako bago maghapunan. Umalis siya ng bila katarungan, ngunit hindi siya nagpunta sa isang meeting. Umupo lang siya sa kanyang kotse sa isang tahimik na lugar, ilang kanto mula sa mansyon. Binuksan niya ang kanyang tablet at pinanood ang live feed mula sa mga kamera. Nakita niya si Silayan na ipinasok si Bunhawi sa loob. Pagkatapos ng ilang minuto, tulad ng inaasahan, inutusan ito ng mayordoma na ayusin ang silid tulugan. Ito na. Pinanood niya si Silayan na pumasok sa silid. Nakita niyang natigilan ito nang mapansin ang nakabukas na kahon ng alahas. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang hardinero ang biglang kumatok sa pintuan ng terrace. "Ma'am Silay, pasensya na po sa abala," sabi ng hardinero, tila natataranta. Bigla pong pumutok yung sprinkler sa may mga rosas. "Bumabaha na po, baka masira yung mga halaman." Nag-alinlangan si Silayan. Ang tingin ay nasa kahon. Pagkatapos ay sa hardinero. Sige, sandali lang. Tutulungan kita." Lumabas si Silayan patungo sa hardin. Sakto sa sandaling iyon, ang kamera sa loob ng silid tulugan ay biglang nag-glitch. Nag-flicker ang screen, naging itim sa loob ng 3, 4, 5 segundo bago bumalik. Isang technical error na perpektong inorkestra ni Saliksik mula sa malayo. Nang bumalik ang feed, wala nang kakaiba sa silid. Ang kahon ay nakabukas pa rin. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik si Silayan. Bahagyang basa ang laylayan ng kanyang damit at nagpatuloy sa kanyang gawain. Pilit na hindi tinitingnan ang direksyon ng dresser. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Bantugan. Tapos na ang laro. Nagmaneho siya pabalik. Ang kanyang puso ay parang bato sa kanyang dibdib. Hindi niya naramdaman ang saya ng tagumpay, kundi ang bigat ng isang hindi maiiwasang katapusan. Hindi niya pinansin ang mga bumabating katulong. Hindi siya tumingin sa direksyon ng silid ni Bunhawi. Diretso siyang umakyat sa master's bedroom. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Huminto siya sa harap ng dresser. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay patungo sa kahon. Nang buksan niya ito, nang tuluyan at tingnan ng loob, isang mababang ungol ng galit ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ang Tramkay Talk ni Lialia ay wala na. At ang kapalit nito ay isang insulto. Isang murang kopya na gawa sa tanso na may mga pekeng bato na gawa sa plastik. Magaspang ang pagkakagawa at ang kinang nito ay nakakainsulto sa alaala ng orihinal. Isang laruan, isang basura, para siyang sinampal. Ang pagtataksil ay hindi lang sa pagnanakaw. Ito ay sa kawalang respeto, sa paglapastangan sa isang bagay na napakahalaga. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa, ang maliit na tinig na umaasang mali siya, ay tuluyan ng namatay. Ang natira na lang ay isang nagngangalit na apoy ng puot. Isinara niya ang kahon ng may puwersa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit. Nag-dial siya ng isang numero. "Aguilar," sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng bagsik na halos hindi na niya makilala.
Sir, hanapin mo siya. Utos ni Bantugan. Bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Ngayon din. Ang sala ng Villa Katarungan ay naging isang silid ng paglilitis. Si Bantugan Montenegro ang hukom, ang tagahatol, at ang berdugo. Ang akusado, si Silayan Roses, ay nakatayo sa gitna. Maliit at nag-iisa sa ilalim ng matataas na kisame at sa liwanag ng isang marangyang chandelier. Sa labas, ang kalangitan ay nagdidilim. Ang kaninang maaliwalas na hapon ay biglang nilamon ng mga itim na ulap. Isang senyales, isang babala. Nagsimulang pumatak ang ulan, unay mahina, pagkatapos ay bumuhos ng malakas. Ang bawat patak ay humahampas sa mga bintanang salamin na parang mga maliliit na bato. Sa bawat pagkulog, ang tensyon sa loob ng silid ay tila lalong tumitindi. Ipinatawag ni Bantugan si Silayan, walang paliwanag. Inutusan lang niya ang mayordoma na dalhin ito sa sala, kasama si Bunhawi na nasa kanyang wheelchair na ipinuwesto sa isang sulok. Gusto niyang makita ng kanyang anak. Gusto niyang ipakita rito kung paano niya pinoprotektahan ang kanilang pamilya mula sa mga manlilinlang. Nang makita ni Silayan ang ekspresyon sa mukha ng kanyang amo, alam niyang mayroong isang bagay na napakalaki at napakasamang mangyayari. Ang mga mata ni Bantugan ay hindi na malamig. Ang mga ito ay nag-aalab sa isang apoy na nakakapasong tingnan. Hindi nagsalita si Bantugan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang peking tramkaytok. Hindi niya ito iniabot. Sa isang marahas na galaw, inihagis niya ito sa sahig na marmol sa paanan ni Silayan. Gumawa ito ng isang mura at masakit na kalansing, isang tunog na hindi nababagay sa karangyaan ng lugar. Natigilan si Silayan, napatingin sa piraso ng pekeng metal at plastik sa sahig. Pagkatapos ay sa galit na mukha ni Bantugan. Ang kanyang isipan ay naguguluhan, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Ano yan? Tanong ni Bantugan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. Pamilyar ba sa'yo? Ganyan ba kamura ang halaga ng alaala ng asawa ko para sa'yo? Ganyan ba kamura ang halaga ng pagtitiwalang ibinigay ko sa'yo? Sir? Nanginginig ang boses ni Silayan. Hindi ko po maintindihan. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Bantugan. Huwag ka nang magpanggap, Silayan. Tapos na ang pag-arte mo. Lumapit siya. Bawat hakbang ay mabigat. Akala mo ba hindi ko malalaman? Kinuha mo ang tramkaytok ni Lialia at pinalitan mo ng basurang yan. Ang mga salita ay tumama kay Silayan na parang sampal. Napahawak siya sa kanyang dibdib na para bang doon tumagos ang bawat salita. Pagnanakaw, siya, ang tramkaytok, ang sagradong alaala. Hindi po, halos pabulong niyang sabi. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sir, hindi ko po magagawa iyon. Wala po akong kinuha. Sinunggaling! Sigaw ni Bantugan. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang kulog sa loob ng silid. Sinasabayan ng tunay na kulog sa labas. Lahat kayo ay pare-pareho, mga manggagamit. Nakita ko kung paano mo tinitigan yon. Narinig ko kung paano mo hinangaan. At naghintay ka lang ng tamang pagkakataon para isagawa ang iyong maruming plano. Pinilit ni Silayan na salubungin ang kanyang tingin, kahit na ang buong katawan niya ay nanginginig sa takot at sakit. Ang puot sa mga mata ni Bantugan ay halos dumurog sa kanya. Walang ebidensya, walang paraan para ipagtanggol ang sarili. Ang tanging mayroon siya ay ang kanyang salita. Isang salitang walang halaga laban sa salita ng isang bilyonaryo. Wala po akong kinuha. Ulit niya, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang boses ay basag, ngunit mayroon pa ring bahid ng katatagan. Hindi po ako magnanakaw. Ngunit para kay Bantugan, ang kanyang pagtanggi ay langis lamang na ibinuhos sa apoy. Umalis ka sa pamamahay ko. Sabi niya, ang kanyang boses
ay bumalik sa pagiging malamig. Isang lamig na mas masakit kaysa sa kanyang pagsigaw. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Kunin mo ang mga gamit mo at lumayas ka. Wala ka ng trabaho dito. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang mga pangarap. Ang pangarap na mapagamot ang kanyang ina. Ang pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ang maliit na pangarap na baka, sa wakas, ay nakahanap siya ng isang lugar kung saan siya mahalaga. Lahat ay gumuho sa isang iglap. Hindi na siya nagsalita. Ano pa ang sasabihin niya? Tumalikod siya, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Bawat hakbang palayo sa sala ay parang isang milya. Tahimik siyang nag-impake. Ang mga damit niya ay mabilis niyang inilagay sa luma niyang bag. Iniwan niya ang lahat ng ibinigay sa kanya. Ang tanging kinuha niya, ang tanging bagay na tunay na naging kanya sa lugar na yon, ay ang maliit na kabibe na nakapatong sa kanyang mesa. Isinilid niya ito sa kanyang bulsa, isang paalala ng isang koneksyon na akala niya ay totoo. Pagbaba niya, ang lahat ay nasa sala pa rin, nakatayo na parang mga estatwa sa isang trahedya. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pinto. Huminto siya sandali at lumingon kay Bunhawi. Ang bata ay nakatingin sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Silayan ang isang bagay sa mga mata nito. Takot at kalungkutan. Isang tahimik na paalam, isang tango, at pagkatapos ay tumalikod na siya. Habang papalapit siya sa malaking pinto, handa nang harapin ang bagyo sa labas. Isang tunog ang pumunit sa nakakabinging katahimikan ng mansyon. Hindi ito kulog. Ito ay isang boses. Mahina, garalgal, pilipilit. Sisi, Lay! Napahinto ang lahat. Ang mga kasambahay ay napasinghap. Si Aguilar, na tahimik na nakatayo sa isang sulok, ay nanlaki ang mga mata. At si Bantugan, natigilan siya na parang tinamaan ng kidlat. Lumingon si Silayan. Nakita niya si Bunhawi sa kanyang wheelchair. Ang buong katawan nito ay nanginginig sa pagsisikap. Ang kanang braso nito, ang braso na hindi gumalaw sa loob ng mahigit 1 taon, ay bahagyang nakaangat. Ang mga daliri ay nanginginig na nakaunat patungo sa kanya. Sili! Ulit ng bata. Mas malinaw sa pagkakataong ito, ang mga mata ay puno ng mga luhang hindi pa bumabagsak. Isang himala. Ang himalang pinakahihintay ni Bantugan. Ang unang salita. Ang unang sinadyang paggalaw. At ito ay nangyari sa pinakamasakit na paraan na posible. Ito ay isang pagtatanggol. Isang pakiusap. Isang hatol na sumasalungat sa hatol na kanyang ibinigay. Ang buong mundo ni Bantugan ay gumuho sa sandaling iyon. Ang kanyang galit, ang kanyang katiyakan, lahat ay naglaho, pinalitan ng isang nakakagimbal na pagkalito. Ngunit bago pa man siya makakilos, bago pa man niya maintindihan ang lahat, binuksan na ni Silayan ang pinto. Ang malakas na hangin at ulan ay pumasok sa loob. Sa huling pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata, ang kay Silayan na basang-basa ng luha at ang kay Bantugan na puno ng pagkabigla. Pagkatapos, humakbang siya palabas at nilamon ng dilim at ng bagyo. Nawala na ang bagyo sa labas, ngunit sa loob ng Villa Katarungan, ang pinakamalakas na unos ay ngayon palang nagsisimula. Ang salitang binitawan ni Bunhawi ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang multo na umuulit-ulit sa isipan ni Bantugan. Pagkaalis ni Silayan, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Ngunit ang pinakamasakit na katahimikan ay nagmula kay Bunhawi. Mula sa sandaling iyon, ang maliit na pag-asang sumilay ay tuluyan ng namatay. Ang kanyang mga mata ay muling naging blangko. Ang kanyang braso ay bumagsak sa kanyang kandungan. At ang kanyang mga labi ay muling nagsara na para bang ang salitang iyon ang una at huli na niyang sasabihin. Ang tagumpay ni Bantugan
ay naging abo sa kanyang bibig. Ipinagtanggol niya ang alaala ng kanyang asawa, pinarusahan niya ang isang magnanakaw, at pinatunayan niya sa kanyang sarili na tama siya. Ngunit ang premyo sa kanyang tagumpay ay ang pagkawala ng kislap sa mga mata ng kanyang anak. Sa mga sumunod na araw, ang Villa Katarungan ay naging mas malamig pa kaysa dati. Si Bunhawi ay tumangging kumain. Itinutulak niya ang kutsarang iniaabot ng bagong yaya. Ang kanyang mga labi ay mahigpit na nakatikom. Ang kanyang kalusugan ay mabilis na bumagsak. Pumayat siya at ang dating blangkong tingin ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Madalas siyang nakaharap sa bintana, nakatitig sa hardin na para bang naghihintay sa isang taong hindi nababalik. Gabi-gabi, pumapasok si Bantugan sa kanyang control room, ngunit hindi na para maghanap ng ebidensya ng pagkakasala. Ang kanyang mga daliri ay kusa ng gumagalaw. Pinipindot ang rewind. Pinapanood niya ang mga unang araw ni Silayan. Nakikita niya ang pag-aalangan nito habang unang pumapasok sa silid ni Bunhawi. Nakikita niya ang walang katapusang pasensya nito habang kinakausap ang isang batang hindi tumutugon. Naririnig niya ang mga kwento nito tungkol sa dagat. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pananabik. At pinapanood niya ng paulit-ulit ang sandali ng unang ngiti. Ang maliit na pag-angat sa labi ni Bunhawi. Isang himala na ipinagwalang bahala niya na tinuring niyang isang bahagi ng isang masamang plano. Ngayon, habang pinapanood niya ito, ang tanging nakikita niya ay ang purong saya sa mukha ni Silayan nang masaksihan ang ngiting iyon. Isang sayang hindi peke, isang sayang totoo. Ang bawat recording na dati ebidensya ng kanyang pagdududa ay ngayon isang sundang na sumasaksak sa kanyang puso. Ang paghanga nito sa Tramkay Talk, nakikita na niya ngayon na yun ay isang inosenteng paghanga. Ang pagtanggi nitong kunin ang hikaw ni Saliksik, iyon ay integridad. Ang mga luha nito sa pasilyo, iyon ay tunay na sakit. Ang kanyang tagumpay ay naging isang napakalaking kabiguan. Ang mansyon ay muling naging isang malamig na kuta at ang puso niya na nagsimula nang makaramdam ng kaunting init ay naging isang blok ng yelo. Isang gabing hindi siya makatulog, pumasok siya sa silid ni Bunhawi. Ang bata ay gising, nakatitig sa kawalan. Umupo si Bantugan sa tabi ng kama. Isang gabing hindi siya makatulog, pumasok siya sa silid ni Bunhawi. Ang bata ay gising, nakatitig sa kawalan. Umupo si Bantugan sa tabi ng kama, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa nang walang anumang agenda. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi. Ang kanyang tingin ay napadpad sa bedside table. Naroon pa rin ito, ang maliit na kabibe na iniwan ni Silayan. Kinuha niya ito. Ang makinis na ibabaw ay malamig sa kanyang palad. Ito ang susi. Ito ang simula ng lahat. Ang simpleng regalong ito ang nagdala ng unang ngiti. Isang bagay na kinuha niya bilang isang misteryo, isang panlilinlang, ngunit sa katotohanan ay isang simpleng piraso lamang ng tahanan ng isang babae, isang piraso ng kanyang puso na ibinahagi niya sa isang malungkot na bata. Bunhawi, anak. Garalgal na, sabi ni Bantugan, patawarin mo si Daddy. Walang tugon. Ang mga mata ng bata ay nanatiling nakapako sa malayo. Naramdaman ni Bantugan ang pagtulo ng isang bagay na mainit sa kanyang pisngi, isang luha. Matagal na panahon na rin simula, nung huli siyang umiyak. Hinarap niya ang salamin sa silid, at ang nakita niya ay hindi isang makapangyarihang CEO, kundi isang lalaking pagod, lugmok at talunan. Ang kanyang mukha ay guhit-guhit ng pagsisisi. Ano ang nagawa ko? Tanong niya sa sariling refleksyon. Ang kanyang boses ay isang desperadong bulong.
Ano ang nagawa ko sa'yo, Silayan? Pinarusahan niya ang isang inosenteng babae. Sinira niya ang tiwala nito. At ang pinakamasakit sa lahat, ipinagkait niya sa sarili niyang anak ang tanging taong nakapagbigay dito ng pag-asa. Nawasak niya ang lahat dahil sa kanyang mga demonyo, dahil sa kanyang pagdududa. Ang katarungan na ipinangalan niya sa kanyang mansyon ay isang kasinungalingan. Walang katarungan dito. Puno ito ng kasalanan. At ang pinakamalaking may sala ay siya. Mabilis siyang tumayo. Ang pagluluksa ay hindi sapat. Ang pagsisisi ay walang silbi kung walang gagawin. Mayroon pa siyang isang huling baraha na kailangan niyang gamitin, ang katotohanan. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang opisina, hindi sa control room, kundi sa tunay niyang opisina. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang taong pinagkakatiwalaan niya, hindi para magmanman, kundi para maghanap. Sumagot si Aguilar sa unang ring. "Sir?" Huminga ng malalim si Bantugan. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bagong determinasyon. "Aguilar, kailangan ko ng pabor," sabi niya. "Kailangan kong malaman ang lahat tungkol kay Silayan Roses." Natahimik si Aguilar sa kabilang linya, marahil ay nagulat sa utos. Hindi para hulihin siya. Mabilis na paglilinaw ni Bantugan, ang bawat salita ay puno ng bigat. "Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya, ang pamilya niya, ang buhay niya sa probinsya, ang buong pagkatao niya. Kailangan kong malaman. Kailangan kong malaman kung sino ang taong hinusgahan at sinaktan ko." "Masusunod po, sir," sagot ni Aguilar. Ang kanyang boses ay seryoso at walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng tawag, nanatiling nakatayo si Bantugan sa dilim. Tinitigan niya ang kabibe sa kanyang palad. Hindi niya alam kung ano ang matutuklasan niya. Hindi niya alam kung mapapatawad pa siya. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagay ang malinaw sa kanya. Ang paghahanap niya ng katotohanan ay hindi na tungkol sa paghahanap ng kasalanan ng iba. Ito ay tungkol sa pagharap sa sarili niyang pagkakamali. Lumipas ang 2 araw na parang 2 taon para kay Bantugan. Ang bawat oras na nagdaraan ay isang dagdag na bigat sa kanyang dibdib. Si Bunhawi ay lalong nanghina at ang mga doktor ay wala nang masabing bago. Ang tanging pag-asa na natitira ay nakasalalay sa tawag na hinihintay niya mula kay Aguilar. Nang sa wakas ay dumating si Aguilar sa kanyang opisina, dala ang isang brown na envelope, naramdaman ni Bantugan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi ito kaba dahil sa pagdududa, kundi takot sa katotohanang malalaman niya. Ang katotohanan tungkol sa bigat ng kasalanang nagawa niya. "Sir," sabi ni Aguilar, inilapag ang envelope sa mesa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang mababakas na anumang paghuhusga. Hindi nagsalita si Bantugan. Tumango lang siya. Isang senyales na magpatuloy. Binuksan ni Aguilar ang envelope at inilabas ang isang serye ng mga litrato. Inilatag niya ang mga ito sa mesa. Ito po ang bahay nila sa Baryo Payapa. Ang mga litrato ay nagpakita ng isang maliit na bahay kubo, simple ngunit malinis, na nakatayo malapit sa dalampasigan. May mga nakasampay na damit sa labas at mga halamang nakatanim sa mga lumang lata. Sa isang litrato, nakaupo sa isang silyang yantok ang isang matandang babae, ang ina ni Silayan, na nakangiti ng matamis, ngunit bakas sa mukha ang karamdaman. Sa isa pa, nakita ni Bantugan si Silayan na nakikipaglaro sa mga bata sa tabing dagat. Ang kanyang tawa ay tila naririnig niya kahit sa litrato lang. Bawat litrato ay isang patunay ng isang buhay na simple, payapa at marangal. Walang bakas ng kasakiman, walang pahiwatig ng pagkukunwari. Ito ang buhay na pilit niyang dinungisan dahil sa sarili niyang mga multo. Napayukom si Bantugan ng kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. "Gaya po ng inaasahan ninyo, sir, malinis ang record niya. Walang kahit anong kaso." Pagpapatuloy ni Aguilar. Kilala siya sa kanilang lugar
Bilang isang mabuting anak, siya lang po ang nag-aalaga sa kanyang ina na may matagal ng sakit sa puso. Kaya po siya desperadong makahanap ng trabaho sa Maynila. Ang bawat salita ay parang isang dagok sa sikmura ni Bantugan. Ang desperasyon na tinawag niyang kasakiman, ang pagmamahal sa ina na hinusgahan niyang pagkukunwari. Pero may isa pa po akong nalaman, sir, sabi ni Aguilar. Ang kanyang boses ay bahagyang bumaba. Isang bagay na sa tingin ko ay mahalaga. Mula sa envelope, inilabas niya hindi isang litrato, kundi isang luma at medyo naninilaw na folder. Isang employee file mula sa archives ng Korporasyong Maringal. Inilapag niya ito sa harap ni Bantugan. Napakunot ang noo ni Bantugan. Ano to? Ang apelyido niya, sir, Roses, paliwanag ni Aguilar. Naging pamilyar po sa akin, kaya naghalungkat po ako sa mga lumang record ng kumpanya mula pa noong panahon ng inyong ama. Dahan-dahang binuksan ni Bantugan ang folder. Ang pangalan sa itaas ay malinaw na nakasulat, Ginhawa Roses. Sa ilalim nito, ang posisyon, Family Driver. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Bantugan. Ang pangalang yon. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Malabong ngunit malinaw. Bata pa siya noon. Nakikita niya ang kanyang ama sa isang wheelchair. Ang braso nito ay nakakast. Pagkatapos ng isang aksidente sa isa sa kanilang mga construction sites. Narinig niya ang boses ng kanyang ama, puno ng kalungkutan at pasasalamat. He was a good man, a loyal man, sabi nito. He pushed me out of the way. Kung hindi dahil sa kanya, wala na ako ngayon. Utang natin sa kanya ang buhay ko. Hindi natin dapat pabayaan ang pamilya ni Ginhawa. Si Ginhawa, ang driver na nagligtas sa kanyang ama. Ang bayaning matagal nang kinalimutan ng kanilang pamilya pagkatapos mawalan ng komunikasyon. Ang kanyang tingin ay bumalik sa folder. Sa kanang sulok sa itaas, may nakadikit na isang maliit na 2x2 ID picture. Isang lalaking nakangiti, simple at may mga matang. Napasinghap si Bantugan. Ang mga matang yon, parehong-pareho. Ang mga mata ni Silayan, puno ng kabaitan, puno ng katapatan. Ang folder ay nahulog mula sa kanyang mga kamay na nanginginig. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakagimbal na larawan. Ang babaeng pinaratangan niya bilang isang magnanakaw, ang babaeng ipinagtabuyan niya na parang isang basura ay ang anak ng taong nagligtas sa kanyang ama. Ang anak ng bayani ng kanilang pamilya. Ipinagpatuloy niya ang serbisyo ng kanyang ama, ang pag-aalaga sa mga Montenegro, at ang isinukli niya ay isang malupit na paghuhusga at kahihiyan. Isang nakakasukang pakiramdam ang gumapang sa kanyang lalamunan. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay halos dumurog sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsisisi, isang bagong, mas nakakatakot na tanong ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Si Ginhawa Roses ay namatay sa isang aksidente. Isang aksidente sa construction site ng Korporasyong Maringal. Isang aksidenteng nagbigay daan sa pag-angat ng kanyang ama sa kumpanya. At ngayon, ang anak nito ay biktima ng isang masalimuot na bitag na may kaugnayan sa kanilang mga karibal. Masyadong maraming pagkakataon, masyadong maraming koneksyon. Ang kanyang pagdududa na dati nakatutok kay Silayan ay biglang bumaling sa isang mas madilim at mas matandang lihim. Ang paranoia na minsan niyang ginamit laban sa isang inosente ay ngayon isang sandata na kailangan niyang gamitin para alamin ang katotohanan. Tumingin siya kay Aguilar. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pagsisisi, kundi ng isang bagong, malamig na determinasyon. Aguilar, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bakal na bigat. Imbestigahan mong muli ang aksidenteng iyon, ang pagkamatay ni Ginhawa Roses.
bawat detalye. Ang utos ni Bantugan ay nagpadala kay Aguilar sa isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Ang imbestigasyon ay hindi madali. Maraming mga record ang nawawala at marami sa mga taong sangkot sa construction project na yon ay matagal nang nagretiro o pumanaw na. Ngunit si Aguilar ay bihasa sa paghahanap ng mga sinulid sa isang magulong tela. Ang sinulid na yon ay dinala siya sa isang maliit na bahay sa isang probinsya sa Bulacan. Dito nakatira si Mang Jun, isa sa mga dating foreman ng Korporasyong Maringal. Isang matandang lalaki na ang muka ay guhit-guhit na ng panahon at mga lihim. Sa una ayaw magsalita ni Mang Jun. Takot pa rin siya, kahit na 2 dekada na ang lumipas. Ngunit sa pagtitiyaga ni Aguilar at sa pangakong poprotektahan siya, dahan-dahang bumigay ang matanda. Habang nagtitimpla ng kape, nanginginig ang kanyang mga kamay. "Hindi iyon aksidente, sir," mahinang sabi ni Mang Jun, nakatingin sa kanyang tasa ng kape na para bang doon nakasulat ang nakaraan. "Sabotahe yun. Alam naming lahat, pero walang naglakas loob na magsalita." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Aguilar. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit mapilit. "Ang scaffolding. Ang andamyo kung saan nahulog ang mga bakal." Pagpapatuloy ng matanda. "May pumutol sa isa sa mga bolt nito nung gabi bago ang aksidente. Inutusan kaming manahimik. Binigyan kami ng malaking pera para kalimutan ang nakita namin." "Sino?" tanong ni Aguilar. "Sino ang nag-utos?" Nag-alinlangan si Mang Jun. Tumingin siya sa bintana na para bang may inaasahang anino. "Ang mga Valderrama, sir." Bulong niya. "Sila ang pinakamahigpit na kalaban ng mga Montenegro noon. Narinig namin na gagawin nila ang lahat para makuha ang kontrata. Pagkatapos ng aksidente, bigla silang nanahimik at hindi nagtagal, nabalitaan na lang naming bangkarote na sila." Ang bawat salita ni Mang Jun ay parang isang pako na ibinabaon sa katotohanan. Samantala, sa kanyang opisina, si Bantugan ay parang isang general na nagpaplano ng digmaan. Habang hinihintay ang ulat ni Aguilar, pinagtagpi-tagpi na niya ang mga impormasyon, ang mga Valderrama, ang pagbagsak ng kanilang kumpanya. At pagkatapos, pagkalipas ng maraming taon, ang biglaang paglitaw ni Saliksik Valderrama, ang kanyang pinsan, na may dalang mga ngiti at pekeng pag-aalala. Naalala niya ang bawat pagbisita nito, ang bawat salitang binitawan. "Mag-ingat ka." Ang maamong tupa, minsan ay lobo na nagbabalat kayo. "I'm just worried about you." Hindi siya nito tinutulungan. Nilalason siya nito. Kinakain nito ang kanyang mga takot. Pinalalaki ang kanyang pagdududa hanggang sa ang sarili niyang isipan ay naging isang bilangguan. At sisilayan. Sisilayan ang naging perpektong biktima. Hindi lang dahil isa itong simpleng dalaga, kundi dahil siya ang anak ni Ginhawa Roses. Ang pagwasak kay Silayan ay hindi lang isang simpleng pagnanais na paalisin ang isang karibal sa pag-ibig o sa atensyon. Ito ay isang simbolikong paghihiganti. Isang paraan para tapusin ang sinimulan ng kanilang pamilya, ang tuluyang pagwasak sa lahat ng konektado sa mga Montenegro. Ang Trump Kaitok, ang bitag ay napakatalino. Ito ay isang atake hindi lang sa kanyang ari-arian, kundi sa kanyang puso, sa kanyang pinakasagradong alaala. Alam ni Saliksik na iyon ang kanyang kahinaan. Ang bigat ng pagsisisi ni Bantugan kay Silayan ay nahaluan ngayon ng isang malamig at nagngangalit na galit. Galit hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa 2 henerasyon ng pamilya Roses na naging biktima ng kasakiman ng mga Valderrama. Habang si Bantugan ay nagigising sa katotohanan, si Saliksik naman ay kumikilos sa ilalim ng palagay na ang kanyang plano ay perpektong nagtagumpay. Sa isang malamig at eleganteng boardroom, nakaupo si Saliksik sa harap ng Board of Directors ng Korporasyong Maringal. Siya ay kalmado, maganda, at puno ng kumpiyansa.
Naniniwala siyang si Bantugan ay isa ng wasak na tao, isang paranoid na leader na pinagtatabuyan ang mga taong nakakatulong sa kanya, abala sa pagluluksa at pagdududa. Ito na ang perpektong panahon para sa huling dagok. Mga Ginoo at ginang, simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nandito tayo ngayon dahil sa isang mahalagang dahilan, ang kinabukasan ng korporasyong maringal. Ipinakita niya ang mga chart at figures, ngunit ang kanyang mga salita ay nakatutok sa isang target. Sa mga nakalipas na buwan, nakita nating lahat ang eratikong pag-uugali ng ating CEO. Ang kanyang pagiging abala sa mga personal na bagay ay nakaaapekto na sa kanyang mga desisyon para sa kumpanya. Ang ilang miyembro ng board ay nagkatinginan. Ang iba ay yumuko, hindi komportable. I am proposing a vote of no confidence, direktang sabi ni Saliksik. Para sa ikabubuti ng kumpanya, kailangan natin ng isang leader na may buong focus at matatag na pag-iisip. At sa ngayon, sa tingin ko, hindi na yon si Bantugan Montenegro. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Si Saliksik ay ngumiti sa loob-loob niya. Ang tagumpay ay abot kamay na niya. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ni Bantugan sa kanyang opisina. Si Aguilar. "Sir," sabi ni Aguilar sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay mabilis at may halong pananabik. "May nahanap pa ako. Isang bagay na magdudugtong sa lahat." "Ano yon?" tanong ni Bantugan. "Yung peking brooch, sir. Hinanap ko ang posibleng gumawa ng ganoong klaseng alahas sa Maynila. May isang maliit na shop sa Quiapo na umamin. Nagpagawa raw sa kanila. Cash ang bayad. Pero nag-iingat sila ng logbook para sa mga custom order." Huminga ng malalim si Aguilar. "Sir, may resibong nakapangalan kay Saliksik Valderrama. Isang piraso ng papel, isang resibo. Iyon na ang huling pako. Ang direktang ebidensya na magdudugtong sa kasinungalingan ng nakaraan sa kasamaan ng kasalukuyan." Hindi nagsalita si Bantugan. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanya. Hindi na ito galit. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na mas mapanganib. Ito ay katiyakan. Ang emergency meeting ay ipinatawag ni Bantugan sa Villa Katarungan. Hindi sa opisina, kundi sa mismong sala kung saan niya hinatulan si Silayan. Ang lugar ng kanyang pinakamalaking pagkakamali ay magiging lugar din ng kanyang pagbawi ng katotohanan. Ang mga miyembro ng board na kasama ni Saliksik sa kanyang tangkang pag-aagaw ng kapangyarihan ay naroon, kasama ang ilang matatandang kamag-anak ng pamilya. Pumasok si Saliksik sa sala na may ngiti ng isang mananalo. Suot niya ang isang eleganteng itim na damit, handa para sa kanyang koronasyon bilang bagong pinuno ng korporasyong maringal. Inaasahan niyang makita ang isang pinsang lugmok at talunan. Ngunit ang nakita niya ay isang Bantugan na ibang-iba. Si Bantugan ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatanaw sa hardin. Ang dating bigat sa kanyang mga balikat ay nawala, napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Nang lumingon siya para harapin ang mga bisita, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pagdududa, kundi ng isang matalas at malamig na katiyakan. Para siyang isang bagyo na naghihintay ng tamang pagkakataon para manalasa. "Salamat sa pagdating ninyong lahat." Simula ni Bantugan, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit umalingaw sa buong silid. "Ipinatawag ko kayo ngayon para pag-usapan ang nakaraan, para maintindihan natin ang kasalukuyan." Napakunot ang noo ni Saliksik. Hindi ito ang inaasahan niyang mangyayari. Marahil ay pamilyar kayo sa isang pangalan mula sa kasaysayan ng aming kumpanya. Pagpapatuloy ni Bantugan, ang kanyang tingin ay isa-isang dumapo sa mga miyembro ng board bago tuluyang tumuon kay Saliksik. Isang lalaking nagngangalang Ginhawa Roses. Sa pagbanggit ng pangalan, isang bahagyang panginginig,
ang dumaan sa katawan ni Saliksik. Ngunit mabilis niya itong itinago sa likod ng isang ngiti. Ang driver ng iyong ama, hindi ba? Isang bayani, sabi nila. Isang bayani nga. Sang-ayon ni Bantugan, may diin sa bawat salita. Isang bayani na namatay sa isang aksidente na kagagawa ng isang pamilyang desperadong makuha ang isang kontrata. Isang pamilyang nagngangalang Valderrama. Ang nangiti sa mukha ni Saliksik ay unti-unting naglaho. Ang hangin sa silid ay biglang bumigat. Isang kasinungalingan. Mabilis na sagot ni Saliksik. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Walang katibayan dyan. Paninira lang yan para ilihis ang issue sa iyong kawalan ng kakayahan na mamuno. Hindi natinag si Bantugan. Ang kasakiman ay parang isang sakit na naipapasa sa bawat henerasyon. Hindi ba, pinsan? Sabi niya, ang kanyang tingin ay parang mga punyal. Ang kasamaan na sinimulan ng iyong ama ay gusto mong ngayong tapusin. Tumawa si Saliksik, isang tawang pilit at puno ng nerbiyos. Nakakatawa ka, Bantugan. Nagpapalusot ka lang. Ang katotohanan ay pinalayas mo ang isang inosenteng yaya dahil sa iyong paranoia. Inosente nga siya, malumanay na sabi ni Bantugan, at ang pag-amin na yon ay nagpatahimik sa lahat. At ako ay naging bulag. Isang bulag na pinaniwala ng isang ahas na nagbalat kayong kaibigan. Isang ahas na nagtanim ng lason sa aking isipan at naglatag ng isang perpektong bitag. Lumakad si Bantugan patungo sa isang malaking flat-screen TV na nakatago sa likod ng isang painting. Sa isang pindot ng remote, umilaw ang screen. Marahil ay kilala ninyo si Mang Dante. Sabi ni Bantugan, isa siyang platero sa Quiapo. Lumabas sa screen ang mukha ng isang matandang lalaki. Ito ay isang video recording ng kanyang testimonya. Opo, sir, sabi ni Mang Dante sa video. May isang magandang babae na nagpagawa sa akin ng isang pekeng brooch. Kamukhang kamukha daw dapat ng nasa litrato. Mabilis ang trabaho, kaya malaki ang binayad niya. Pinindot ni Aguilar, na tahimik na nakatayo sa gilid, ang isang folder sa kanyang tablet na konektado sa screen. Lumabas ang isang close-up shot ng isang resibo. Ang pangalan sa itaas ay malinaw na mababasa, Saliksik Valderrama. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Saliksik. Para siyang isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang plano mo ay perpekto, Saliksik, sabi ni Bantugan. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Ginamit mo ang aking kahinaan, ang alaala ni Lialia. Sinira mo ang tiwala ko sa isang inosenteng tao, isang taong anak pa ng bayani ng aming pamilya. At habang abala ako sa paglilinis ng kalat na ikaw mismo ang gumawa, dahan-dahan mong inaagaw ang kumpanyang sinubukan ding nakawin ng iyong ama. Kasama ka sa plano ng iyong ama, hindi ba? Diretsahang tanong ni Bantugan. Ang kalmadong maskara ni Saliksik ay tuluyan ng nabasag. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa galit at pagkabigo. Kinuha ninyo ang lahat sa amin. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng puot na matagal na niyang itinatago. Ang korporasyong maringal ay dapat sa amin. Ang ama mo, ang nagnakaw nito. Karapat-dapat lang sa inyo ang lahat ng ito. Karapat-dapat lang na mawasak ka, tulad ng pagkasira ng pamilya ko. Ang kanyang pag-amin na dala ng galit ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang mga miyembro ng board ay napatingin sa kanya ng may pagkasuklam at hindi makapaniwala. Security, mahinahong utos ni Bantugan. 2 unipormadong gwardiya ang pumasok at lumapit kay Saliksik. Hindi na siya nanlaban. Ang kanyang katawan ay nawalan na ng lakas. Ang tanging natitira ay ang kanyang mga matang puno ng walang katapusang galit. Habang dinadala siya palabas, tumigil siya sa harap ni Bantugan. Hindi pa tayo tapos, bulong niya. Ang kanyang boses ay parang kaluskos ng isang ahas. Tapos na, Saliksik, sagot ni Bantugan. Ang kanyang tingin ay matatag. Tapos na.
Nang mawala na si Saliksik sa silid, isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot. Si Bantugan ay hindi nakaramdam ng saya, hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na bigat. Ang hustisya ay naibalik, ngunit ang sugat ay naroon pa rin. Tumingin siya sa mga natitirang tao sa silid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha at kahihiyan. Pagkatapos, tumalikod siya at lumapit kay Aguilar. Hindi niya tinanong ang tungkol sa kumpanya. Hindi niya tinanong ang tungkol sa mga balderrama. Isa lang ang tanong na mahalaga sa kanya ngayon. Isa lang ang tanong na nasa kanyang isipan simula pa lang. Nasaan siya? Ang biyahe ni Bantugan ay isang pagtakas at isang paghahanap. Habang mabilis na tinatahak ng kanyang mamahaling sasakyan, ang madilim at palikulikong mga kalsada papalayo sa syudad, pakiramdam niya ay iniiwan niya ang isang bahagi ng kanyang sarili. Ang arogante, mapanghusga, at duwag na si Bantugan. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya ay isang paglayo sa kanyang kuta ng kasinungalingan at isang paglapit sa isang katotohanang matagal na niyang dapat hinarap. Magdamag siyang nagmaneho. Ang ingay ng makina ay hindi sapat para patahimikin ang mga boses sa kanyang isipan. Ang sigaw ni Bunhawi, ang mga hikbi ni Silayan, ang mga salita ng kanyang ama tungkol sa katapatan ni Ginhawa Roses. Ang mga ito ay isang koro ng pagsisisi na walang tigil, nang ang dilim ay dahan-dahang napalitan ng kulay kape at kulay rosas na liwanag ng bukang liwayway na tanaw na niya ang karatulang nagsasabing maligayang pagdating sa Baryo Payapa. Ang pangalan mismo ay isang sampal sa kanya. Kapayapaan, isang bagay na ipinagkait niya sa isang taong nagmula rito. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa ilalim ng isang puno ng niyog. Ang makintab na itim na kotse ay tila isang alien sa simpleng kapaligiran. Ang hangin dito ay iba. May amoy ng alat at ng mga bulaklak, hindi ng polusyon. Ang tunog ay iba. Maririnig ang paghampas ng alon at ang huni ng mga ibon. Hindi ang busina ng mga sasakyan. Bumaba siya, ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay lumubog sa buhangin. Pakiramdam niya ay lahat ng mata ay nasa kanya, isang estranghero sa kanilang maliit na paraiso. Nagtanong siya sa isang matandang mangingisda. Hinahanap ko po ang pamilya Roses, si Aling Nena at ang anak niyang si Silen. Itinuro ng matanda ang isang maliit na bahay kubo sa di kalayuan. Doon po, sir, ang bahay ng mga mabubuting tao. Naglakad si Bantugan, ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Mula sa malayo na tanaw niya ito, sila yan. Nakaupo siya sa isang upuang yantok sa labas ng kanilang bahay, sinusubuan ng isang matandang babae, ang kanyang ina. Ang mukha ni Silayan ay payapa. May ngiti sa kanyang mga labi habang nakikipag-usap sa ina. Pagkatapos, may mga batang lumapit sa kanya at ibinahagi niya ang biskwit na hawak niya. Tumawa siya, isang tawang malinis at totoo. Isang tawang hindi pa niya naririnig sa Villa Katarungan. Ito ang tunay na Silayan. Hindi ang alalay na takot sa kanya, kundi isang babaeng puno ng pagmamahal, isang haligi ng kanyang pamilya at komunidad, isang babaeng winasak niya, isang matinding hiya ang bumalot sa buong pagkatao ni Bantugan. Gusto niyang tumalikod, gusto niyang bumalik sa kotse at magtago sa kanyang madilim at ligtas na mundo. Ngunit alam niyang hindi na niya magagawa iyon. Hindi na siya makakatakas. Huminga siya ng malalim at naghintay. Hinintay niya ang dapit hapon. Ang araw ay malapit ng lumubog nang makita niyang naglalakad si Silayan mag-isa sa dalampasigan. Ito na ang pagkakataon. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Ang CEO na kayang harapin ang pinakamatitinding corporate raiders ay natatakot ngayon na harapin ang isang simpleng babae na may daladalang isang basag na puso. Dahan-dahan siyang lumapit. Narinig ni Silayan ang kanyang mga yabag sa buhangin at lumingon.
Ang pagtataka sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng isang emosyong hindi mabasa ni Bantugan. Hindi galit, hindi takot, isang tahimik na pag-iingat. Tumayo siya roon. Ang kanyang bestida ay nililipad ng hangin mula sa dagat. Naghihintay. Huminto si Bantugan, ilang talampakan mula sa kanya. Walang mga pader sa pagitan nila. Walang mga kamera. Tanging ang katotohanan na lang. Sila yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa ugong ng mga alon. Hindi ito sumagot. Ako? Nagsimula siyang magsalita, ngunit ang mga salitang inihanda niya ay naglaho. Ang tanging natira ay ang bigat sa kanyang dibdib. Patawad. Isang simpleng salita, ngunit puno ng kahulugan. Patawarin mo ako sa lahat. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Naging bulag ako, Silayan. Bulag sa sarili kong mga takot, sa sarili kong pagdududa. Hinusgahan kita, sinaktan kita, at wala akong anumang karapatan. Tumingin si Silayan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Alam ko na ang lahat, sabi ni Bantugan. Tungkol kay Saliksik, sa bitag, sa pekeng tram. Lahat. At pagkatapos, sinabi niya ang pinakamahalagang bagay. At alam ko na rin, ang tungkol sa tatay mo, ang tungkol kay Ginhawa Roses. Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang ama, isang hikbi ang kumawala kay Silayan. Isang luhang matagal na niyang itinatago ang tuluyan ng bumagsak. Hindi siya namatay sa isang simpleng aksidente, Silayan. Sabi ni Bantugan, ang kanyang boses ay puno ng pait. Pinatay siya. Isang sabotahe na kagagawan ng pamilya Valderrama. Iniligtas niya ang aking ama. At ang utang na loob na yon ay sinuklian ko ng pagdududa sa kanyang anak. Patawad. Niyakap ni Silayan ang kanyang sarili. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Umiiyak siya hindi lang sa sakit na idinulot ni Bantugan, kundi sa katotohanang ngayon lang niya nalaman. Ang kanyang ama, isang bayani. Ang kanyang pagkamatay ay hindi isang aksidente, kundi isang sakripisyo. Ang mga luha ay para sa maraming taon ng hindi pagkakaalam, para sa katarungang matagal nang ipinagkait. Hindi lumapit si Bantugan, hinayaan niya lang itong umiyak. Hinayaan niyang ilabas nito ang lahat ng sakit. Ito ang parusa niya, ang masaksihan ng sakit na siya mismo ang nagdulot. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang pag-iyak at tanging ang tunog na lang ng alon ang maririnig, tumingala si Silayan. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Ngunit mayroon ng bagong liwanag sa mga ito. Ang liwanag ng katotohanan. Hindi siya nagsalita tungkol sa pagpapatawad. Hindi niya sinumbatan si Bantugan. Tumingin lang siya sa malayo, sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay gintong guhit sa karagatan. Pagkatapos, tumingin siyang muli kay Bantugan at nagtanong ng isang bagay na hindi nito inaasahan. Paano si Bunhawi? Ang tanong ni Silayan ay isang sinag ng liwanag sa madilim na karagatan ng pagsisisi ni Bantugan. Sa gitna ng sarili niyang sakit, ang una pa ring inisip nito ay ang kapakanan ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, mas lalong naunawaan ni Bantugan ang lalim ng kabutihan ng babaeng nasa harapan niya. Hindi siya maayos, Silayan, sagot ni Bantugan. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan at kalungkutan. Mula nang umalis ka, parang nawalan na rin siya ng buhay. Tinatawag ka niya. Ang mga salitang yon ang nagpabago sa lahat. Ang pagpapatawad ay isang mahirap na proseso, ngunit ang pagmamahal ng isang bata ay isang makapangyarihang puwersa. Hindi kinailangan ni Bantugan na magmakaawa pa. Ang sagot ay nasa mga mata na ni Silayan. Ang pagbabalik ni Silayan sa Villa Katarungan ay ibang-iba sa kanyang pagdating. Wala na ang takot at pag-aalinlangan. Pinalitan ito ng isang tahimik na lakas. Sinalubong siya ng mga kasambahay,
Hindi bilang isang simpleng yaya, kundi bilang isang kaibigang nagbabalik. Ang kanilang mga ngiti ay totoo na, at ang kanilang mga tingin ay puno ng paggalang. Ngunit ang pinakamahalagang pagsalubong ay naganap sa loob ng silid ni Bunhawi. Nakahiga ang bata sa kama, nakatalikod sa pinto. Nang marinig niya ang pagbukas nito, hindi siya lumingon. Ngunit nang marinig niya ang isang pamilyar at malambing na boses, "Bunhawi?" Dahan-dahang lumingon ang bata. Nang makita niya si Silayan na nakatayo roon, isang himala ang muling naganap. Ang blangkong mga mata ay nagkaroon ng buhay. Ang mga labi ay bahagyang bumuka. At isang tunog, mas malinaw kaysa dati, ang namutawi. "Silay!" Lumapit si Silayan sa kama at hinawakan ang kamay ng bata. Sa pagkakataong ito, naramdaman niyang bahagyang gumanti ng pisil ang maliliit na daliri. Isang luhang puno ng saya ang pumatak mula sa mata ni Silayan patungo sa kamay ni Bunhawi. Sa isang sulok ng silid, tahimik na pinapanood ni Bantugan ang lahat. Ang kanyang puso ay umaapaw sa mga emosyong hindi niya kayang pangalanan. Ito ang simula ng paghilom. Ang Villa Katarungan ay unti-unting nagbago. Ang mga bintanang salamin na dating sumasalamin sa kalungkutan ay ngayon pinapasok na ang liwanag ng araw. Ang katahimikan ay napalitan na ng mahinang musika, ng mga kwentuhan at kung minsan ng tawa ni Bunhawi. Tinanggal ni Bantugan ang lahat ng secret cameras. Ang control room ay isinara niya ng tuluyan. Isang simbolikong paglilibing sa kanyang madilim na nakaraan. Sa halip na magmasid mula sa malayo, natutunan niyang mapalapit. Sa tulong ni Silayan, natutunan niyang maging isang tunay na ama. Hindi na siya ang CEO na naguutos, kundi isang tatay na nagbabasa ng mga kwentong pambata bago matulog. Natutunan niyang magpakain, magpalit ng damit, at higit sa lahat, magbigay ng yakap na puno ng init. Itinuro naman ni Silayan sa kanya kung paano magluto. Sa malawak na kusina, madalas silang nagtatawanan habang sinusubukan ni Bantugan na maghiwa ng sibuyas nang hindi umiiyak o kapag nasusunog niya ang sinaing. Sa mga simpleng sandaling iyon, ang pader sa pagitan ng amo at katulong ay tuluyan ng gumuho. Sila ay naging 2 taong nagtutulungan para buuin ang isang nasirang pamilya. Isang hapon, ilang buwan pagkatapos ng pagbabalik ni Silayan, habang magkasama sila sa hardin, nagtapat si Bantugan. "Hindi ko alam kung paano magpapasalamat, Silay," sabi niya, habang pinapanood nila si Bunhawi na sumusubok na igalaw ang mga binti sa tulong ng isang physical therapist. "Binalik mo hindi lang ang anak ko, binalik mo rin ako." Ngumiti si Silayan, isang ngiting umaabot sa kanyang mga mata. "Pinatawad na po kita, Bantugan. Matagal na. Dahil nakita ko kung paano mo pinipilit na magbago. Hindi para sa akin, kundi para sa anak mo. At iyon po ang pinakamahalaga." Hinawakan ni Bantugan ang kanyang kamay. Ang paghawak ay hindi na puno ng pag-aalinlangan, kundi puno ng paggalang, paghanga, at isang pag-ibig na dahan-dahang nabuo mula sa mga abo ng kasinungalingan. "Hindi ko hinihiling ang iyong pagpapatawad para lang sa nakaraan, Silay," sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso. "Hinihiling ko ito para sa hinaharap. Isang hinaharap na sana ay kasama ka. Hindi na kailangan pa ng mga salita." Ang sagot ay nasa ngiti ni Silayan at sa paghigpit ng hawak nito sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, isang sigaw ng tuwa ang narinig nila mula sa therapist. "Sir, Ma'am, tignan ninyo." Sabay silang napalingon. Si Bunhawi, nakatayo, nanginginig, ngunit nakatayo sa sarili niyang mga paa, nakahawak sa support bars. Tumingin ito sa kanila, at sa mukha nito ay may isang malawak, mananagumpay na ngiti. "Daddy, Silay," sabi nito. Ang mga salita ay malinaw. Dahan-dahan, binitawan nito ang isang kamay mula sa bar. Pagkatapos,
ang isa pa. At sa isang kilos na puno ng pananabik at pagmamahal, humakbang ito. Isa, dalawa, tatlong nanginginig na hakbang patungo sa kanila. Magkahawak kamay na tumakbo sina Bantugan at Silayan para salubungin siya at niyakap nila ang bata sa isang mahigpit na yakap ng pamilya. Ang Villa Katarungan ay hindi na isang bahay na ipinangalan sa hustisya. Sa wakas, ito ay naging isang tahanan. Isang tahanan na itinayo hindi sa bakal at semento, kundi sa pundasyon ng pagpapatawad, pagtitiwala, at pag-ibig. Tumingin si Bantugan kay Silayan habang yakap-yakap nila ang kanilang himala. Sa mga mata nito, nakita niya ang kanyang kinabukasan. Natagpuan na natin ang katarungan, bulong niya, at ang ating tahanan. Sa pagtatapos ng ating kwento, ipinapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magpakumbaba, umamin sa pagkakamali, at magpatawad. Ipinakita sa atin ni Bantugan at Silayan na kahit ang pinakamalalim na sugat na dulot ng pagdududa at kasinungalingan ay kayang hilumin ng wagas na pag-aalaga at ng pag-ibig na handang magtiwala muli. Ang isang bahay ay mananatiling isang istruktura lamang hanggat hindi ito napupuno ng init ng isang tunay na pamilya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ng pag-ibig ni Bantugan at Silayan. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang kanilang paglalakbay. Huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba kung anong uri ng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod. Ang inyong mga komento ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!